Ayan, sa mga nagbabalak pumunta ng Sagada, i-bucket list nyo na itong St. Mary Virgin Cemetery. Bukod sa mag-e-enjoy ka na at ang iyong buong pamilya, lalakas pang iyong tupod. Char! So, bago ka umakyat at pumunta sa inyong destination is kailangan mo munang dumaan sa kanilang munisipyo at magbabayad ka ng environmental fees cost 100 pesos per person. At sa mga may daladalang sasakyan is kailangan mo din magbayad ng 50 pesos sa kanilang parking fee. Bago ka umakyat doon is mayroong cottage at magbabayad ka ng 10 pesos para sa kanilang sub. So, nag-hire na din kami ng mga tour guide para hindi kami mawala. Ang bayad pala ng tour guide is 300 pesos for 10 person. So, bago umakyat is kailangan man mag-orient ni Kuya para sa kanilang mga tradisyon, paakyat sa kanilang cemetery. Ibig sabihin, yung unang pagkiling namin sa mga traditional handcoffin, Korean cakes, at saka, Korean cakes. Pero nung dumating ang Christianity, sila yung nagtulog kung paano tayo mag-giving. Kung mapansin natin mamaya kung bakit may mga uling bawat tuntut, kasi sabi ko mainit ng tataas, dito na lang ito natin pag-usapan yan. Kasi yan po yung traditional way na pag-light namin sa puntod namin. Hindi po kanila yung ginagamit namin kasi yung kandila is useless. Walang silbi. Na-try po nilang magsilbi kaso mahangin, maulan, walang silbi po. Pero bago sila mag-bonfire, bawat puntod, pupunta muna sila sa simbahan para ipag-bless yung mga kahoy, mga candles para magamit. Pagkatapos po ng simba, sabay-sabay na po silang magsindi ng tubig. Yung bakante, kapag may nakita po yung bakanting ganun po, yan na po yung nakaabang sa asawa. Para ready na po, may kasabihan sila noon na kapag namatay yung isa, iyabang na kagad yung para sa asawa. Para tatagal yung buhay ng naiwan at saka may titingin po sa pamilya. At saka para maging forever silang magkatabi. Wow, may forever dito. Okay. Tayo. Nay, yan. Ibagkatin nyo na yung buhay. Oo, pwede nyo. Tita, ibagkatin na, tita. Tita, alam mo na. Is kailangan mo nang magpagawa ng another libingan para sa tabi mo kasi naniniwala sila sa forever.
pesos po. Bukod sa napakandang viewpoint dito, ang nakakamiss pa at pumuko sa aming mga ay ang hanging coffin. Yes, tama po kayo nang narinig. Ang mga patay po dito, mostly iba po ay sinasabit po nila sa mga kuweba. Ayan, so sila na din po ang naghahanap bago sila matay kung saan sila pwepesto sa mga kuweba ito. So generation, pinapas namin yung mga pangalan ng grandparents namin sa mga grandchildren po nila. Yung pangalawang pangalan namin is yung Christian name po natin, kaya mapansin natin. Yung nakaregister po. Yan po ang baptized tayo sa church. Yan ang ginagamit namin sa mga papers namin. Kaso kahit Christian kung traditional way yung paglilibro, hindi na po siya dadaan sa simbahan para mapilip po ng Christian. Sabihin, yung mga matatanda sila po yung mag-bless direct pump house until it's burial site. At ganito po yung paglilibing namin para mag-keep sila ng safety, para wala na pong makabot sa kanila, even sa animals. Kasi dati nasa burial cakes, kaso ayaw nila yung maingay, kaya hindi nakapako yung cover. Minsan pinupunta ng mga animals para kain po nila yung body. Kaya we have to hang them for their safety para wala na pong makabot sa kanila. Bayanihan system yung paglilibing natin sa sila na balik nilang tulungan. Pauna yung mga lalaki ko sila ng hagdan para maabot nila kung saan nila gusto nilagay yung mga topics. Yung mga short ones na una din po yung kabaong nila bago yung bangkay sa hapon. Paglibingan na, inubuhat nila yung bangkay, yan po yung nakabalik sa traditional blanket na puti. And then po, ilalagay na lang po sa kabaong po nila. And after, tatanggalin nila yung mga hagdan para wala na po mga wala pong, ano ba? May bayad. Wala pong bayad. Free po yung paglibing namin. Yung responsibility lang po namin sa Sagada is we have to mature the 18 pigs and 21 chickens for yan lang po yung responsibilities po namin sa Sagada po, sa the loved ones po namin. It's almost the same with the Christian po. 18 pigs and 21 chicken. 18 pigs? Opo. And 21 chicken. Ay, pwede kasi may 14 days, 40 days, ganun po. Magkaparehas naman na 18 pigs ba? Pero yung coffee nila, ano tawag yun? Wala silang ginagamit na yung balsamo, kaya may qualification. You must be full-blooded Sagada. Namatay ka sana. Pag dadalawin ko yun ng hindi po namin sila dinadalaw kasi sila po yung nagdadalaw sa I like it. Opo, kaya kasi may paniwala kami na kapag nailibing sila sa ilalim ng lupa, yung kaluluwa ka hindi makalabas, kaya we have to visit yung cemetery. Pero kapag nandito po yung paglibing, they are free for the one people. Kasi madaling makalabas yung kaluluwa nila kung saan sila. Kaya hindi po namin sila binibisita, sila na po yung magbibisita. Yung pag-tirit ng kanila doon po sa bahay nila yung ginagawa, tapos mag-visit sila ng ritual, and after po, mag-pray, mag-slow na sila pa kanya. Sa bahay nila sila nag-aaral. Kaya ibig sabihin, nandito po sila sa paligid, kaya hindi sabi ko kanina, no need for the ego, kasi we have to respect yung nakalibin dito, no need for the ego. Sa bali kasi yan po yung, kumali kung bakit tinawag kayo, kumali yan, pag sumugaw kami, pag naglilibin po kami, kasi mag-stop kami sa viewpoint, sigaw kami lang sigaw, para po ikalaman sa nakalibin sa bali na may kasunod lang mailibin. We have to respect kasi we consider them as a scriptures. Yung bali kasi is libingan po namin, kaya libingan po namin doon. Yan po. Okay. Dito po, wala silang ginagamit mo.